Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Amen. Masaya po ba tayo ngayong oras na to? Mukhang hindi po kayo masaya. Sino dito masaya ngayong oras na ito? Palakpakan natin ng Panginoon. Bumалakpak nga po yung mga masaya. Alam niyo po, ang Sunday, ano po yan? Para po yan sa Panginoon. Binigay yan sa atin ng Diyos. Amen. 6 days, binigay ng Panginoon sa atin para magtrabaho tayo. Tama po ba yun? Sige. Tingnan mo muna yung katabi mo. Handa ka na ba? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Kung handa ka na, ipakilabas ng mga sandata natin. Yan, 4Bs. Bible. Notebook. Meron ba tayo? Ayan, sabi mo, tingnan mo yung katabi mo kung may sandata yan. Kasi ilan mo pag wala. Remind mo siya, kapatid, magdala ka next time ng Bible ha. Sabihan mo. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. So sa mga hindi po nagkakakilala sa akin, ako po si Kuya Al. So, isa po sa primary ni Pastor Chris. So, nais po natin na magpahayag ng salita ng Diyos. So, nasa tema pa rin po tayo ng, ano po yung theme natin ngayon? The fullness of God's love. Amen. Amen. So, may naramdaman po natin kanina yung pag-ibig ng Diyos. Niyakap po ba tayo ng pag-ibig ng Diyos? Taas nga po kamay yung mga niyakap ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Parang malungkot tayo Yun ang mga katabi, malungkot ka ba? Sabi ng Bible, today is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Alam niyo, pag nasa presence tayo ng Panginoon, dapat masaya. Dapat punong-puno ng kagalakan. Amen. Pinag-uwi mo katabi mo kung punong-puno ng kagalakan. Today is the day that the Lord has made. So ngayong araw, ito yung araw na nilikha ng Diyos. Sabi doon, let us rejoice and be glad. Dapat daw tayong magsaya. Amen? Dapat tayong magalak dahil ang Diyos kasama natin. Dahil ang Diyos nasa gitna natin. Amen po ba? Ikaw ba kapag nasa gitna mo ba ang Panginoon? Nakasimangot ka? Di ba ang pangit ng mood mo? Amen? So ngayon, dapat yung puso natin masaya. Amen? Amen po ba yun? So, yun nga, the fullness of God's love. Pag-ibig ng Diyos. Kasi dito taas kami nagmamahal. Taas mo kamay na nagmamahal. Kaway-kaway sa mga nagmamahal dyan. Amen. Praise the Lord. So ang pagmamahal, hindi lang yan sa partner. Tandaan po natin ang pag-ibig, hindi lang po yan about sa partner natin, sa asawa mo, sa ka-relationship mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa kaibigan mo. Amen. Hindi lang po yan ang sinabi ng pagmamahal. Amen po ba? So buksan po natin yung John 15 verse 13. John 15:13. Sabi po dito, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Alam niyo po, ano yung pag-ibig? Sabi dito, ang pag-ibig daw, walang pag-ibig na hihigit kaysa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Alam niyo po, lahat tayo, kaibigan tayo ng Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Kaibigan tayo ng Panginoon. At ang Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen po ba yun? Naniniwala ka ba doon? Ezekiel, kaya bang ialay yung buhay mo para kay Marl? Sa kaibigan. Ikaw ba si Marl? Parang hindi Okay, kaya bang ialay yung buhay mo para kay Marl? Ay, grabe. Kaya na. Totoo ba yan? Amen. Di ba tayo, pag may kaibigan tayo, lalo na yung kaibigan natin, parang hindi naman parang ewan naman. Amen. Lagi tayong nagtutok back sa atin. Amen. So, parang hirap na mag-sacrifice para sa Kanya. Tama po ba? Pero alam niyo po ang Panginoon, walang hihigit sa pag-ibig niya. Amen po ba? Na inalay niya yung buhay niya para sa atin. Alam mo, ayun yung tunay na pag-ibig. Yung kaya niyang ialay yung buhay niya. Amen? Para sa atin. Ayun yung tunay na pag-ibig. So pero, ano ba yung tunay na pag-ibig? Ano ba yung love? Kasi tayong mga tao, meron tayong sarili-sariling definition ng love. Kaya diba, yung nagtanong si Nathan nung Wednesday, ano ba yung love? Sabi natin, love is blind. Diba? Love is Love is, Cheska, what is love?
Para sa'yo. Ha? Love is patience. Sigal, ano yung love para sa'yo? Family is love. Si Mar, what is love para sa'yo? Okay, diba meron tayo mga tao, meron tayong sariling definition ng love. Amen po ba? Pero alam niyo po, merong definition ang love sa Biblia, sa Bible. Amen po ba? Amen po ba? Kaya alam niyo po, maraming tao na nagkakamali sa pag-ibig kasi hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng love. Amen po ba? Pag tumibok yung puso mo, di ba? Uy, akala mo siya na. Amen? Kaya ang gagawin mo, uy, ganito, ganyan, di ba? Chat mo siya. Amen? Mag-moves ka sa kanya. Amen? Tama po ba? Akala mo siya na. Kaya, akala natin, pag tumibok yung puso natin, love na. Amen? May sarili tayong definition ng love. Di ba? Mahal natin siya. Mahal ko siya kasi ganito, ganyan. Kumbaga yung love natin, conditional. Naniniwala ba kayo doon? Yung love ng tao, conditional. Mahal ko siya kasi ganito siya. Mabait siya. Mahal ko siya kasi sobrang mapag-alaga niya. Amen po ba? Mahal ko siya kasi, grabe siya mag-effort, di ba? Amen po ba? So, tayo, may mga sarili, may kondisyon yung pag-ibig natin. Amen po ba? Pero ang pag-ibig ng Diyos, wala pong kondisyon. Amen? Walang kondisyon. Kahit sa kabila ng ganito ka, sa kabila ng makasalanan tayo, iniibig at minahal tayo ng Diyos ng walang hanggang pag-ibig. Amen po ba yun? Amen? Alam niyo po kapag nakikita natin yung cross, ano ba yung sumisimbolo sa cross? Kapag nakikita ba natin yan dito sa simbahan, display lang, pampaganda ng simbahan, amen, para may malagyan ng flowers, malagyan ng ilo sa likuran, amen? Ano po ba yung simbolo ng cross? Alam mo ang simbolo ng cross? Pag-ibig. Sabihin nga natin, pag-ibig. Kaya nga, the fullness of God's love. Alam niyo po, napakasagana, napakalawak, napakalalim ng pag-ibig ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo siya. Di ba? Grabe kalawak. Grabe kalalim yung ginawang pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen. Minahal tayo ng Diyos despite of, di ba? Despite na ganito ka, despite na lumayo ka, nagkasala ka, alam mo, ang Panginoon hindi siya nagbabago sa pag-ibig niya. Katulad ng awit, di ba? Ang pag-ibig ng Diyos, ang katapatan ng Diyos, hindi nagbabago. Tayo lang yung nagbabago. Pabago-bago tayo. Sala sa init, sala sa lamig. Amen. Hingas kugon tayo. Amen po ba? Ayan yung mga ayan yung ng mga Pilipino. Kumbaga, culture ng mga Pilipino yan, hingas kugon. Amen. Nandyan tayo, mawawala, masipag, tas mawawala. Amen po ba? Amen. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya hingas kugon. Kung mahal tayo ng Diyos kahit ano ka pa. Mahal tayo ng Diyos kahit sino ka pa. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon kahit sino ka pa. Kahit ano ka pa. Amen po ba? Ganoon ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagtatangi, hindi katulad natin. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, hindi nanguhusga, hindi katulad natin. Amen po ba? Tayo mga tao, likas natin, mapanghusga tayo eh. Amen. Ay, ganito, di ba? Amen po ba? Ang pag-ibig natin, di ba? Ano tayo, kumbaga, hindi pure. Hindi, kumbaga talagang katulad ng pag-ibig ng Diyos, hindi ganon. Mapanghusga tayo, mga tao, pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya nanguhusga. Nagtatama siya ng mali. Amen po ba? Hindi nagko-condemn ang pag-ibig ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos kahit na marami tayong mga pagkakamali. Marami tayong mga pagkakasala. Sabi ng Roma chapter 5 verse 8. Roma 5, sabi po dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen po ba? Alam mo, pinakita ni Jesus Christ yung pag-ibig niya sa cross. Yung namatay siya sa cross. Amen? Tayo po ba, kapag napapanood natin yung Passion of the Christ, Passion of the Cross. Yan. Passion of the Christ, no? Passion of the Cross, di ba?
May kirot pa ba yun sa puso natin, yung pag-ibig ng Diyos? Yung ginawa niyang hirap, yung ginawa niyang sakripisyo, yung mga natay na tinanggap niya para sa atin. Kumikurot pa ba yung puso mo? Tumitibok pa ba yung puso mo? O baka wala ka ng pakiramdam? Amen? Baka sobrang, ang kalyo na ng puso mo. Hindi mo na maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Kasi bakit? Ang dami ng kalyo ng puso natin. Kaya para nagiging manhid tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Dumaan po ba sa point na gano'n na parang wala ka nang pakialam sa lahat ng bagay. Kasi sa mga kasalanan, sa mga kabiguan natin sa buhay, parang di mo na maramdaman yung pag-ibig ng Diyos, yung yakap ng Panginoon. Alam mo kapatid, kailangan yan mag-decide tayo. Para muli natin maramdaman yung pag-ibig ng Diyos, muli tayong lumapit sa Kanya. Amen po ba? Yung pag-ibig ng Diyos, yung namatay si Kristo. Na siya, sabi ng Isaiah chapter 53, kung di ako nagkakamali, di ba? Ang ginawa sa Kanya doon, pinagpapalu-palo siya. Amen? Para sa atin. Ganon tayo inibig ng Diyos. Ganon pinakita ng Diyos, demonstrate ng Diyos. Pag sinabing demonstrate, pinakita niya. Hindi lang niya pinahayag, kundi ipinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Paano ba tayo nagpapakita ng pag-ibig sa Panginoon? Amen. Paano ba tayo? Papakita ba natin sa Panginoon? Punta ka simbahan, pero pilit na pilit. Amen? Amen po ba? Punta ka simbahan. Late. Amen? Parang ako din. Diba? Dahil late. Amen? Pupunta tayo sa simbahan, parang ganun ba tayo nagpapakita ng pag-ibig? Di ba nga sa mga mag-asawa, sa mga magka-relationship, pag mahal mo, papakitaan mo talaga ng kapag magandang effort Amen po ba? Kasi nga mahal mo. Pero kapag sa Panginoon, di ba, putyo-putyo na lang. Amen? Hindi na ganun talaga kapag 100% yung binibigay natin sa Panginoon. Minsan, ang unfair natin sa Panginoon Ang unfair po natin pagdating sa pagpapahayag natin ng pag-ibig sa Kanya. Amen po ba? So ngayon, ang pamagat ng ating pag-uusapan, yan, pamagat po. Ang pamagat ng ating pag-uusapan, pag-ibig na kay ganda. Sabihin nga natin, pag-ibig na kay ganda. What is a beautiful love? What a beautiful love. Amen? Pag-ibig na kay ganda. So ngayon, pipicture out natin, ano ba yung pag-ibig na kay ganda para sa'yo? Si Tita Angie. Ano po yung pag-ibig na kay ganda? Ano yung larawan kapag narinig mo yung pag-ibig na kay ganda na pumapasok sa isip mo? Ano po? Pass? Pass. Si Jai. Ko Jai. Ano yung pag-ibig na kay ganda para sa'yo? Ano yung larawan na pag-ibig na kay ganda para sa'yo? Wala din. Okay, diba tayo? Sige. Ako na nagbigay ng picture. So, diba tayo mga tao, pag narinig natin yung beautiful love, ito yung ayos yung family. Tama po ba? Yung walang gulo, hindi kayo nag-aaway. Amen? Punong-puno ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Amen? Ayun yung picture out natin minsan sa magandang pag-ibig. Tama po ba? Pero ano po, ang magandang pag-ibig, walang iba kundi kay Jesus Christ. Amen po ba yun? Kay Jesus Christ ang magandang pag-ibig. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 4 hanggang 7. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 hanggang 7. Sabi po dito, ang pag-ibig ay matyaga. Amen. Ayan yung pag-ibig. Ang pag-ibig ay matyaga. Sabi mo nga sa kapatid, matyaga ka ba? Matyaga ka ba? Baka ngayon inaantok ka na. Baka ngayon, kumukuyakoy ka na. Amen. Matyaga ba yung pag-ibig natin? Amen. Baka konting lang. Di ba? Ay, ano ba yan? Napakatagal ng mensahe. Amen. So, matyaga, ang pag-ibig ay matyaga. Di ba, pag mahal mo, kahit anong ginagawa yun sa'yo, halimbawa, nakakainis na siya. Di ba? Halimbawa, ang dami ng parang pinagtripan ka niya. Amen. Di ba? Ang titiisin mo siya. Tama po ba yun? Tama po ba? Titiisin mo kahit na inaawit na niya palagi. Amen. Ganun ang pag-ibig. Mapagtyaga at sabi ito, magandang loob. Amen. Hindi mainggitin.
Amen. Sino mainggitin? Amen. Mainggitin po ba tayo? Parang parang meron na. Okay, hindi mainggitin. Ang pag-ibig, hindi mainggitin. Hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Ang pag-ibig, hindi siya nagyayabang. Amen. Hindi mapagmataas ang pag-ibig. Amen. Hindi ma-pride ang pag-ibig. Amen. Sabi ito, hindi magaspang ang pag-uugali. Grabe. Hindi magaspang ang pag-uugali. Ito, hindi makasarili, hindi magagalitin. Sino ito magagalitin? Kas mo amay. Yan ako lang ba? Diba? Ang pag-ibig daw po ay hindi magagalitin. Amen? Hindi din siya makasarili. Diba sa mga asawa, kung ano yung sa'yo, ganun din, sa kanya, diba? Hindi makasarili ang pag-ibig. Amen po ba? O mapagtanim sa kapwa. Hindi nagpapatawad. Alam mo, kapag hindi tayo nagpapatawad, ibig sabihin doon, yung puso natin, matigas. Kung ikaw may mga kagalit ka sa church, may mga kagalit ka sa pamilya mo, patawarin mo sila. Kasi ang pag-ibig daw ay hindi mapagtanim sa kapwa. Amen? Alam niyo po, ang sama ng loob, hindi po yan tinatanim. Tandaan po natin. Hindi po yan tinatanim. Dapat dyan binubunot. Dapat dyan tinatapon. Dapat dyan nile-let go ang pag-ibig. Ay, ang sama ng loob. Amen po ba? Kasi ikaw lang mahihirapan kapag tanim ka ng sama ng loob. Amen? Pero ito, hindi nga ikinatutuwa ang gawaing masama. Alam mo ang pag-ibig, hindi niya tinatolerate ang mali. Ang mali, mali. Ang sin ay sin. Huwag mo siyang bigyan ng ibang meaning. Mistakes, kahinaan. Hindi po. Ang pag-ibig, hindi po natin tinotolerate ang mali. Ganun ang pag-ibig. Diba katulad ng mga nanay? Ang mga nanay, papaluin na yung anak niya pag may nagawang mali. Tama po ba? Ganun ba yung mga nanay, mga tatay? Tama po ba? Tama po ba? Diba ganun eh? Bakit? Kasi gusto mong mapabuti yung anak mo. Gusto mong mapabuti siya. Ayaw mo siya na mapariwala. Tama po ba? Ganon din ang Panginoon sa atin. Ang Panginoon, hindi niya kinukonsinte yung mga kasalanan, yung mga mali sa buhay natin. Ang ginagawa ng Diyos, sinutuwid niya tayo. Pinapalo tayo minsan ng Panginoon. Amen po ba? Masakit, oo. Totoo yun, pero doon ka gagaling. Kasi bakit? Mahal ka ng Diyos. Hindi mo nga sa mahal ka ng Panginoon. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo minsan pinapalo kasi hindi niya tinotolerate yung mga mali. Ganun ang pag-ibig. Kaya kung may mga kaibigan tayong kinokorek ka, may leader ka na kinokorek ka, kapatid, magpakorek ka. Kasi mahal ka ng leader mo na yan. Promise, mahal ka ng leader mo na yan. Kaya magtaka ka pag ikaw yung leader, hindi ka na kinokorek, hindi ka na tinutuwid. Aba, magtaka-taka ka na. Amen. Baka wala na yung pakiyang leader mo sa'yo. Baka hinayaan ka na niya. Kaya ikaw kung kasi tayo minsan pag kinukorek, ano pakialam mo sa buhay? Di ba? Mag-attitude tayo eh. Di ba? Wala ka namang, sino ka ba? Di naman kita kadugo. Di naman kita kilala. Sino ka sa buhay ko? Di ba? Gano'n tayo mga tao eh. Baga, ayaw natin makorek tayo. Ayaw natin na matama yung buhay natin, matama yung mga pagkakamali natin. Amen. Kasi ayaw natin, kumbaga, ma-pride tayo eh. Kahit sino ka pa, kahit sino tao ka pa, ano pang sala mo sa buhay. Kapag merong tao nang kukorek sa'yo, kapatid, mapalad ka. Kasi mahal ka ng tao na yan. Amen po ba? Amen po ba? Kasi ganun naranasan ko kay Kuya A. Diba? Kilala naman natin si Kuya A. Diba? Love you Kuya A. Diba? So talagang salita, ganyan. Straight talaga, straight to the point. Pero doon ka naman talaga tama naman talaga yung ginawa, mali naman talaga. Amen? Talagang doon ka tuturuan ng Panginoon. Doon ka talaga huhubugin ng Diyos yung puso mo kung ready ka nang tumanggap ng mga pagtutuwid, ng mga correction. Amen po ba? Kasi bakit? Mahal ka ng leader mo. Sito may mga leader. Taas kamay. Pag ikaw kinokorek ka ng leader mo, ibig sabihin mahal ka. Tinutuwid ka niya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya magpatuwid ka. Sabi mo sa kanila, magpatuwid ka. Magpakorek tayo. Amen po ba? Amen po ba yun? Sabi dito, hindi kayo kinatutuwa ang gawain masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ganun yung leader.
masaya siya kapag natuturuan niya yung mga alaga niya. Amen? Sabi na dito, sabi na 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Ayan yung pag-ibig, mapagpatawad. Ayan yung ganda, ganyan kaganda yung pag-ibig. Amen? Ayan yung pag-ibig na kay ganda. Amen? Yung mapagpatawad na pag-ibig. Amen? Hindi yung nagkasala sa'yo tapos ang hirap mong patawarin, lumipas ang taon, galit ka pa rin sa kanya. Lumipas ang buwan, mga dekada na, galit ka pa rin sa kanya. Kapag nakikita mo siya, umiiwas ka. Nagkasabay kayo ng daan. Dito ka, punta ka sa kabilang daan. Amen. Ang hirap, tama po ba? Ang pag-ibig ay mapagpatawad. Sabihin mo kapag sa katabi mo, magpatawad ka na. Alisin mo na yung, sa puso mo. Alisin mo na yung hindi pagpapatawad sa puso mo. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi ito, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala. Ang pag-ibig ay nagtitiwala. Po ba? Alam mo ang Diyos, gano'n ang Diyos, nagtitiwala siya sa atin. Amen? Kasi bakit? Mahal tayo ng Diyos. Kahit na nagkasala tayo, still nagtitiwala ang Panginoon. Hoping ang Panginoon sa pagbabalik natin, sa pagbawi natin, sa pagtayo natin. Amen po ba? Gano'n ang Diyos, nagtitiwala. Gano'n din ang pag-ibig, nagtitiwala. Amen? Amen po ba? Sabi ito, puno ng pag-asa. Amen po ba? At mapagtiis hanggang wakas. Ayun yung pag-ibig. Ayun yung picture na magandang pag-ibig. Amen po ba? Amen. So ano po ba yung magandang pag-ibig na ginawa ng Diyos sa buhay natin? Amen. Number 1, ang magandang ginawa ng Diyos sa buhay natin, number 1, paglinis sa ating mga kasalanan. Amen. Alam nyo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nilinis tayo sa mga kasalanan natin. Sino yung makasalanan? Taas kamay. Yung proud siya, makasalanan siya. Taas kamay. Iyan natin. Kasi nakikita tayo ng Panginoon. Tayo lahat. Amen. Makasalanan tayo. Walang kagandahan sa atin. Amen. Tayo lahat. Marami tayo mga issue sa buhay. Sino mo yung katabi mo? May issue ba yan? Meron. Minsan siya lang nakakaalam. Amen? Marami tayong mga issue sa buhay natin. Ang dami nating mga kalokohan, kasalanan na ginawa. Amen? Na hindi alam ng tao, hindi alam ng ibang tao. Ikaw lang ang nakakaalam mo. Yung iba dito, alam ng iba. Pero alam mo ang kagandahan dito, ang Diyos, nilinis na tayo sa kasalanan natin. Pinatawad ka na ng Panginoon. Nilinis na tayo ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan na ginawa natin. Alam nyo, ang pagkakaiba ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng tao, ang pag-ibig ng Diyos, kapag pinatawad ka niya, hindi niya naaalalahanin yung kasalanan mo. Tama po ba? Pero ang pag-ibig sa tao, pinatawad mo na siya, pero kapag nag-away ulit kayo, babalik. Ikaw nga di ba, ginto? Ikaw nga, binigyan ko ng ginto, ganyan eh. Tapos ako hindi mo bibigyan. Amen? Amen po ba? Ganun ang pag-ibig sa tao, nire-rewind natin yung kasalanan ng tao na nakagawa sa atin ng mali. Ayun yung pagkakaiba ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng tao. Pas na, tapos binabalik-balik mo pa. Amen? Amen po ba? Hindi ka naman nagpatawad sa tao, ang Diyos ang nagpatawad sa Kanya. Amen po ba? Ang Panginoon ang naglinis ng kasalanan niya, hindi ikaw. Amen po ba? Amen po ba? Kaya bakit natin nire-rewind yung kasalanan, yung mga pagkakamali, yung mga pag-uulang ng mga kapatid natin na nagkakamali sa atin? Amen po ba? Alam mo, ayun yung gustong maunawaan natin. Ayun yung gustong ipaunawa ng Diyos sa atin. Amen. Na yung pag-ibig na nagpapatawad ng mga kasalanan. Ayun yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Natututo po ba tayo? Amen. Ganun kadakila yung pag-ibig ng Diyos na pinatawad tayo sa mga pagkakamali natin. Marami tayong mga pagkakamali, pagkukulang. At alam mo, sabi ng kasalanan daw, hindi lang yung mga bagay na ginagawa natin mali. Yung mga bagay na alam mong tama at hindi mo ginagawa, ay kasalanan daw po yun. Kaya huwag natin isipin na righteous tayo. Huwag tayong isipin na magkaroon tayo ng self-righteous sa ating sarili. Maging self-righteous ka, mas matuwid naman ako sa Kanya. Mas kumikilos ako sa Kanya sa church. Amen, hindi po. Amen, hindi po ganun ang pag-ibig.
Amen po ba? Ang Diyos, pinatawad tayo sa lahat ng kasalanan natin. Kahit gaano pa yan kagrabe. Amen. Alam mo ang kasalanan sa Panginoon, walang lahat ng kasalanan kaya niyang patawarin. Sabi ng Roma chapter 5 verse 9, kaya sa magitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Amen! Amen po ba? Di mo ba kayo natutuwa doon sa salita ng Panginoon? Sabi nito, kaya sa magitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Alam mo si Jesus Christ, wala po siyang kasalanan. Pero ang pinambayad sa kasalanan natin, yung dugo na yung holy blood of Jesus. Amen. Yung dugo ng Panginoong Jesus na dalisay, malinis at dumanak sa cross para patawarin tayo sa mga kasalanan natin. Amen po ba? Alam mo, ang hirap kaya magpatawad. Totoo po yun. Sinasabi mo na dito, magpatawad tayo. Pero alam mo yung heart mo parang, ang hirap. Diba? Totoo po yun. Pero alam mo ang Panginoon, walang mahirap sa Diyos. Lahat ng kasalanan kaya niya patawarin. Yung dugo niya, alam mo, walang dugo na makapapantay dun. Kahit linisin mo pa yung dugo mo. Amen. Kahit ikaw pa yung pinakamalinis na dugo. Buong mundo, walang dugong papantay kay Jesus Christ. Kasi bakit? Yung dugo ng Panginoon yung naglinis sa mga kasalanan natin. Amen po ba? Amen. At sabi doon, tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Alam mo noon, puot na puot ang Panginoon sa atin, galit na galit. Yung wrath ng Panginoon sa atin. Amen. Talagang galit na galit ang Panginoon sa atin. Pero dahil sa dugo niya, nilinis tayo sa mga kasalanan po natin. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi ng Roma chapter 3 verse 25, Roma 3:25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanan na gawa ng mga tao. Ano daw? Siya daw po yung inalay na handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan natin. Amen po ba? Siya yung anak ng Diyos Ama na kaisa-isang anak inialay para sa atin. Amen? Inalay siya para sa iyo. Para sa katabi mo. Para sa ating lahat. Amen po ba? Ganoon tayo pinatawad ng Diyos. Malinis na tayo. Amen. Ginagawa tayong banal ng Diyos. Pinapabanal tayo ng Panginoon. Ganun yung pag-ibig ng Panginoon. Na sa lahat ng kasalanan mo, pinatawad ka niya. Sa lahat ng mga pagkukulang mo, pinatawad ka niya. Amen. Kahit tatawag natin pagkukulang, mahal tayo ng Diyos. Hindi nagbago yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Hindi natatapos yung pag-ibig ng Diyos eh. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Amen po ba? Hebrew chapter 9 verse 12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. At iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo. Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Alam mo, yung dugo ni Jesus Christ, hindi siya ordinaryong dugo. Hindi siya dugo ng hayop. Amen? Dugo siya ng buhay na Diyos. Amen po ba? Inalay na yun para sa atin. Amen? O tayo, wala tayong pake. Okay. Amen. Tayong mga tao, parang tayong sabi ng Asaya, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Amen, wala tayong pakialam sa ginawa ni Jesus Christ. Amen. Wala tayong kamuang-muang sa ginawa ng Panginoon sa atin. Sa mga kasalanan na ginawa natin. At hanggang ngayon, pinapatawad tayo ng Diyos. Hanggang sa future na kasalanan, pinapatawad tayo ng Diyos. Amen. Ganon kasagana yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya tayong linisin sa lahat ng kasalanan natin. Pero yung grace na yun, yung biyaya na yun, huwag natin gawing license para
magpatuloy tayo sa kasalanan. Amen. Huwag natin abusuhin yung biyaya ng Diyos, yung grace ng Diyos. Alam mo ang biyaya ng Diyos, binigay yan sa atin para himukin tayo talikuran ng kasalanan. Hindi para magpatuloy tayo sa kasalanan. Amen po ba? Ayan yung grace ng Diyos. Himukin tayo. Maunawaan mo na anak, ganito kita kamahal. Anak, mahal na mahal kita. Para yung pag-ibig ng Diyos sa atin, di ba? Ayun yung mag-push atin para mag-repent tayo. Talikuran natin yung kasalanan. Amen po ba? Hindi siya license para magpatuloy tayo sa pagkakamali. Hindi siya license para gawin mo lahat ng gusto mo. Hindi po. Ang biyaya ng Diyos para himukin ka na talikuran ng kasalanan. Hindi para, okay, mahabagin naman pala ang Panginoon eh. Okay lang to, hihingi na ako ng tao, papakumbaba na. Tapos, gagawa ulit. Amen? Alam niyo po, huwag natin abusuhin yung biyaya ng Diyos. Yung kagandahang loob ng Diyos. Amen. Amen po ba? Binili ka ng dugo ni Kristo. At walang halaga po yun. Hindi, walang katumbas na pera, kayamanan, wala po. Ang pag-ibig ng Diyos, ang dugo ni Kristo. Number two, na magandang pag-ibig ng Diyos, yung ginawa niya tayong bago. Sabihin nga natin, bago. Gising pa po ba tayo? Sabihin nga natin, bago. Okay, di naman katabi mo muna. Baka natutulog na yan, baka yumuyuko na yan, nabipray na yan kaagad. Nabipray na ba yan? Tignan mo muna, baka nabipray na. Sabi nga, taas natin dalawang kamay natin. Ganito. Okay, sige, taas natin dalawa. Sabihin natin, ako po ay nanunumpa at pinapahintulutan ang aking katabi na sampalin ako kapag ako'y natulog. O sige, ayan. Okay nanunumpa ka, nagsumpa tayo lahat dito Okay, nagsumpaan tayo. May karapatan ka na. Kasi ano yung mga katabi pag natutulog yan binigyan kayo ng karapatan. Number 2, pagbabago. Okay, number 2, pagbabago. So, sa pagbabago, ang pag-ibig ng Diyos, nagbabago siya. Di ba kapag tayo mga tao, kapag in love ka, ang dami nagbabago sa'yo. Tama ba yun? Yung dati hindi ka nag-toothbrush. Ngayon, grabe, 3 na yun, hindi ka na mag-toothbrush. Amen? Yung dati hindi ka naliligo. Grabe, ma-in love ka. Makuwisan ka lang, maliligo ka na ulit. Amen po ba? Di ba? Ganun na pag-ibig di ba? Pag ang in love ang isang tao, ang dami nagbabago sa kanya. Nag-blooming siya. Nag-shining din yung mukha niya. Di ba? May glass skin na. Yung mukha niya, tama po ba? Dati walang skincare. Di ba? Ngayon na-in-love, nag-i-skincare na. Amen? Amen po ba? Ganun ang pag-ibig, nagbabago. Amen po ba? Ganun din ang pag-ibig ng Diyos, nagpapabago siya ng buhay. Amen po ba? Kasi, pansin niyo yung kwento ni Mary Magdalene. Di ba si Mary Magdalene, nabibigay aliw siya. Prostitute siya. Amen? Pero kung dito sa mundo natin, di ba, anong tingin natin? Marumi. Tama po ba? Kahiya-hiya, sakit ng lipunan, di ba? Kinakahiya ng lipunan. Amen? Pero alam niyo po, yung lumabas si Mary Magdalene kay Jesus Christ, alam mo, talagang pinadama ng Diyos yung pag-ibig niya kay Mary Magdalene. Ganon yung pag-ibig ng Diyos nagbabago ng buhay. Amen? Amen po ba? Si Paul, di ba si Paul, mamamatay tao sa devotion natin, tinetestimony niya sa mga sa yung inuhuli siya, nagtitestify siya ng buhay niya noon Amen? Si Paul, grabe yung ginawang pagbabago ng Diyos sa kanya. Hindi dinignan ng Panginoon yung buhay niya. Alam mo, ang Diyos, binago lang niya yung buhay ni Paul. Pansinin mo yung pag-ibig ng Diyos nagbabago. Alam mo yung mga kasalanan na ginagawa natin, hindi na rin kaya tanggalin mag-isa. Totoo po yun. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kasi hindi natin kaya. Kung sa atin lang, hindi po natin kaya. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin si Jesus Christ para talagang
maging new tayo. Maging bago tayo, baguhin tayo ng Diyos. Tanging ang pag-ibig lang ng Diyos ang nagbabago ng buhay. Hindi yung pag-ibig ng tao. Hindi yung pag-ibig ng asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, hindi po. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbabago ng buhay. Amen po ba? Sa Zacchaeus, diba? Zacchaeus, maniningil lang buwis, maniningil lang buwis. Makasalanan noon eh. Tama po ba? Sa Zacchaeus, ano siya? Kumbaga, lahat ng kayamanan, meron siya, mayaman siya. Kaya niyang bilhin, lahat. Kahit buhay ng tao, kaya niyang bilhin eh. Amen? Pero merong emptiness sa puso niya na hindi kaya punuin ng kayamanan niya. Hindi kaya punuin ng trabaho niya. Hindi kaya punuin ng kasayahan ng mundo. Amen? Hindi kaya punuin ng mga relationship dito sa mundo. Wala pong iba. Kundi yung nagpuno sa puso niya, walang iba kundi si Jesus. Ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. Ganoon din sa buhay natin. Hindi magpupuno ng puso natin yung kayamanan, pera, karangyaan, trabaho, magandang trabaho, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, hindi po. Wala po. Magpupuno ng puso natin tanging yung pag-ibig lang ng Jesus. Yung pag-ibig ng Panginoon, yung nag-alay ng buhay. Yung kaibigan natin na nag-alay ng buhay para sa atin. Ayun na yung magsasatisfy ng puso natin. Amen? Hindi yung, hindi ko na kaya mawala siya. Amen? You complete me. Hindi po. Amen? Wala pong gano'n. Tanging ang pag-ibig lang ng Diyos yung nagko-complete ng buhay natin, nagko-kompleto ng puso natin, yung emptiness, yung loneliness ng heart natin, tanging yung pag-ibig lang ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hebrews chapter 2 verse 14 hanggang 15. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tayo, naging tao rin, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahon inalipin ng takot sa kamatayan. Alam mo dahil sa kay Jesus Christ, pinalaya tayo sa kapangyarihan ng dyablo. Pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kaaway. Yung mga bandage natin, yung mga stronghold ng buhay natin, alam mo dahil kay Jesus Christ napalaya tayo. Binago tayo ng Diyos, dinurog ng Diyos yung mga stronghold. Yung mga kuta ng kaaway sa buhay natin, alam mo, si Jesus Christ po yun, yung may gawa po nun. Kaya kung ikaw may stronghold ka ngayon, may kuta ang kaaway sa buhay mo, may bandage ka, kapatid, kailangan mo si Jesus. Kapatid, kailangan mo yung cross. Amen. Kailangan mo maramdaman, kailangan mong maranasan yung pag-ibig ng Diyos para wasakin yung mga stronghold. Sino gusto makalaya? Sa mga bandage. As po kami, sa mga bandage, stronghold, sa mga kuta ng kaaway, alam mo, kailangan mong maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Kailangan mong mapuno ng pag-ibig ng Diyos. At number 3, last, yung salvation. Dahil sa kagandahan ng pag-ibig ng Diyos, niligtas tayo. Alam mo yung kaligtasan na yan, hindi yan dahil sa atin, dahil masipag tayo. Maglingkod, hindi po dahil yan sa biyaya ng Diyos. Amen. Hindi yan dahil nag-pray ka. Hindi po yan. Dahil yan sa grace ng Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For it is by grace you have been saved. Ano daw? Because of grace. Hindi dahil masipag ka. Amen? Hindi dahil lagi ka present sa church. Hindi po. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen? Ano daw? Kaya wala tayong dapat ipagmalaki, ligtas ka. Hindi yan dahil sa'yo, dahil yan sa biyaya ng Diyos. Dahil yan sa grace ng Panginoon. It is not by your works. Amen? Dahil hindi yan dahil sa mga gawa natin. Sa pagsunod tayo, hindi po. Bunga lang yan ang pagkakaligtas natin. Amen? Hindi po yan dahil tayo. Dahil yan sa biyaya ng Diyos. Amen? Dahil yan kay Jesus Christ, sa habag niya, sa grace niya, kaya tayo naligtas. Amen po ba?
Kaya wala natin isipin na kaya tayo naligtas dahil sa atin. Amen? Hindi po. Yung mga pagsunod natin sa Panginoon, bunga lang yan ng pagkakaligtas natin. Amen? Bunga lang yan. Ano lang yan? Result lang yan. Outcome lang yan ng pagkaligtas natin. Na tinanggap natin yung biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nililinaw po natin yan. John chapter 3 verse 16 hanggang 21. John 3:16 hanggang 21. Sabi ito, for God so loved the world that He gave His only Son. One and only Son. And daw, for God so loved the world. Amen. Past tense yun. For God so loved the world that He gave His only one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son to the world to condemn the world, but to save the world through Him. Alam mo, pinadala ang Diyos sa atin, hindi para i-condemn ang mundo, para hindi i-condemn yung katabi mo, ikaw mismo, tayong lahat. Hindi siya nandito para i-condemn tayong lahat. Naparito siya para i-save tayo. Iligtas tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba yun? Nandito siya, naparito siya. Hindi para sabihin sa atin makasalanan tayo. Hindi ka karapat-dapat. Hindi po. Hindi po siya naparito para ganunin tayo. Naparito siya para iligtas tayo. Kaya mapalad tayo. Amen po ba? Kasi yung dumating si Jesus Christ, dumating yung kaligtasan sa atin. Meron tayong opportunity na maligtas tayo. Yung eternal fire, amen. Ano yun? Binigyan tayo ng hope ng Panginoon. Amen. Para huwag tayo mapunta doon. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag natin piliin ang sa impyerno. Sama-sama tayo sa langit. Sabi mo sa katabi mo, sama-sama tayo sa langit. Kita-kita tayo sa langit. Pero huwag muna ngayon. Okay, may papagawa pa si Lord sa atin. Sabi ito, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned. Kung sino daw maniwala, hindi daw mako-condemn, hindi uhusgahan, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. And daw, naparito yung ilaw. Pero ayaw natin. Amen. Ayaw natin. Kasi bakit? Masaya eh. Masarap. Masarap sa kadiliman. Amen. Amen po ba? Matututo po ba tayo? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi dito ko lang, light has come into the world, but people love darkness. Ba't kaya ganun? Ba't mahal na mahal natin yung kasalanan? Kadiliman, na alam natin, maghahantok sa kapahamakan. Amen po ba? Kasi alam mo ako, tinuturuan din ako ng lahat tayo, tinuturuan tayo ng Diyos. Dito. Alam naman natin mapapahamak tayo, pero bakit? Subuso pa rin natin. Amen po ba? The light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Yun pala. Kaya ayaw natin sa light kasi yung gawa daw natin, masama. Ayaw natin ma-bring yung darkness sa light. Amen. Gusto natin manatili yung darkness. Amen. Ayaw, alam mo, ganun yung ginagawa ng Diyos, yung mga darkness sa buhay natin, yung mga hindi dapat, alam mo, inaano ni Lord sa ilaw. Kaya kahit anong tago natin, alam mo ang Diyos, i-reveal yan ng Panginoon. Amen ba? Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Kahit anong tago natin, i-reveal ng Diyos sa liwanag yan. Pipiyok pa no? I-reveal ng Diyos yan sa liwanag. Amen po. Sabi ito, everyone who does evil hates the light. Amen. Sino mag gumagawa ng kasamaan? Sabi ito, hates the light. Sino yung light? Si Jesus. Amen. Sabi ito, and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Ayaw natin lumabas kasi bakit daw? Yung mga kasamaan, yung mga kasalanan na-expose eh. Tama? Totoo naman talaga, nakakahiya may pag na-expose yung kasalanan.
Totoo po yun. Kahit ako yung sinasabi microchip na ilalagay sa ano, ayoko. Amen. Nakakaya eh. Tama po ba? Nakakaya. Pero, sabi nito, everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will expose. But whoever lives by the truth comes into the light. Amen. So that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Alam mo, lahat ng ginagawa natin, kita ng Diyos. Wala tayong maililihim sa Panginoon. Kaya nga sabi nila, binigay ang Panginoong Jesus sa atin para magkaroon tayo ng hope. Na iligtas tayo, iligtas ang sangkatauhan, iligtas tayong mga tao. Ganon kasagana yung pag-ibig ng Diyos. Ayaw kanya mapahamak. Ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya tayong maligtas. Tinanong sa katabi mo. Diba? Sino ba tayo para iligtas? Diba? Ang dami natin mga pagkukulang, ang dami natin mga pagkakasala, pero yung grace ng Diyos nananatili. Amen? Amen po ba? Alam mo, ang impyerno, totoo po siya. Hell is real. Amen? At hindi nagbibiro ang kaaway sa atin. Amen? Hindi nagbibiro ang dyablo. Amen? Totoo siya, seryoso siya kayo. Amen? Kaya nga, dinadaya ka niya, tinitem ka niya. Amen? Seryoso ang kaaway kasi gusto niya mapahamak ka. Pero ang gusto ng Diyos, maligtas ka. Amen? Kaya ngayon, meron tayong choice kung ikaw gusto mo maligtas. Amen? Sabi nito, John, Isaiah chapter 1 pala. Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi nito, halikayo't tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Grabe, alam mo, ganito kabuti ang Panginoon sa atin. Sa lahat ng kasalanan na ginagawa natin, alam mo, ini-invite pa rin tayo ng Diyos. Anak, alika, magpaliwanagan tayo. Usap tayo. Pag tayo, ganun, sa may leader tayo, nak, usap tayo. Punta tayo sa office. Nakakatakot di ba? Ako ba? Pero pag ang Diyos, kinausap ka ng Panginoon, kapatid, nako, masarap sa feeling. Amen po ba? Kaya nga, ini-invite tayo ng Diyos. Ganun na yung pag-ibig ng Diyos. Una, naglilinis ng kasalanan. Pangalawa, nagbabago. At pangatlo, nagliligtas ang Diyos ng mga kasalanan natin. Amen po. Pag ganun kaganda yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen na walang matatawaran. Ang Diyos, kinutya-kutya siya. Hinamak-hamak siya. Para sa atin. Alam mo yung time na dinakip si Jesus Christ? Tapos may nagtanong sa kanya, ikaw ba ang Kristo? Pwede niya sabihin, hindi ako ang Kristo. Hindi ako si Jesus. Amen. Pwede niya iligtas yung sarili niya eh. Amen. Pwede niya yung sabihin na hindi ako si Jesus. Diba yun? Ito yung katabi ko yung Jesus. Amen. Pero hindi niya sinabi. Ang sinabi niya, ako si Jesus. Ako si Kristo. At doon siya dinakip. Alam mo kung hindi niya sinabi yun? Bakit hindi tayo maligtas? Amen. Ganun kasi bakit? Tinitignan ng Diyos tayong lahat. Alam mo yung nasa mata ng Jesus Christ, yung katabi natin, tayong mga tao. Amen. Kahit ano yung kasalanan na ginawa natin, kaya tayong pagalingin ng Diyos, patawarin ng Diyos. Kailangan mo lang lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Kailangan mo lang uli magpakumbaba ka, tama po yun, magpakumbaba ka. Lumapit ka sa Diyos muli. At sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, patawad po. Nagkasala po ako sa iyo. Nagkasala ako sa Diyos. Yung katulad ng prayer ng prodigal son. Diba, hindi na ako karapat tawagin anak mo. Pero, ang sabi sa kanya, hali kayo. Diba? Magkatay kayo ng mga Alam mo kapag bumalik tayo sa Panginoon, alam mo ang heaven nagdidiwang. Alam mo, hindi dahil nasa church ka palagi, okay ka. Minsan kailangan mong bumalik sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Parang feeling mo okay ka, nagagawa mo ng ministry mo. Pero, there's something in your heart na kailangan ng puno. Kasi baka dry ka na. Drain ka na. Amen? Baka may emptiness na yung puso mo. Baka wala na si Jesus Christ sa puso mo. Baka nasa gilid na si Jesus sa puso mo, sa buhay mo. Kaya nahihirapan ka na sumunod.
Kaya sabi ng Panginoon, ini-invite tayo ng Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Magpakumbaba. Huwag mo tignan yung katabi mo. Amen. Ikaw at ang Diyos lang. Amen po ba? May ba tayo tumayo lahat? Mag-pray tayo sa Panginoon. Sige po, manalangin tayo sa Diyos. Pumikit tayo hanggat maaari, pumikit ka. Huwag mong isipin yung katabi mo, huwag mong itidilat yung mata mo. Ikaw at ang Diyos lang. Sige, manalangin tayo. Kung ikaw may natutunan ka, kinukundi ka ng Diyos ngayong oras na to. Mag-pray tayo sa Panginoon. Ang Diyos, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, patawad po sa mga kasalanan ko. Wala ka naman sa ginagawa natin, walang nakakahiya. Wala kang dapat ikahiya. Lalaki ka, wala kang dapat ikahiya. Ang Diyos tumitingin sa puso mo ngayong oras na ito. Makipag-usap ka sa Panginoon. Sabi dito, hali kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bula. Ini-invite tayo ng Diyos. Magpaliwanagan daw tayo. Sabi ng Diyos, anak, lumapit ka sa akin. Gaano man yan kabigat? Patingin mo kabigat, parang hindi na kayang patawarin. Kaya kang patawarin ng Diyos. Ang dami natin mga pagkukulang, mga pagkakamali. Kaya tayong patawarin ng Diyos. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Walang hihigit na pag-ibig po doon sa pag-ibig ni Kristo. Mahal ka ni Jesus at hindi siya nagbabago ng pag-ibig sa'yo. Kausapin mo ang Panginoon, makipag heart-to-heart talk ka sa Lord. Kung anong gusto mong gesture para mapakita mo talaga na sincere ka. Manalangin ka sa Panginoon. Alam mo ang Diyos, gusto ka nang yakapin. Gusto ko paramdam ng Diyos yung pag-ibig niya. Tayo na kanya-kanya tayo ng lakad. Naalala mo ba yung time na tinawag ka ng Diyos? Kinatagpo ka ng Diyos, tinawag ka niya, pinapalapit yung ini-invite ka niya. Baka kapatid, nasa malayo ka na. Kaya ngayon, ini-invite tayo ng Diyos. Hinahanap ka ng Panginoon. Ganun yung tumpa ng Diyos. Ganun ang isang pastor, hinahanap niya yung tumpa niya. Na nawala. Mahal ka ng Panginoon at hindi nagbabago ang tingin ng Diyos sa'yo. Nagbago man yung tingin ng ibang tao sa'yo, ang Diyos hindi nagbabago ng tingin sa'yo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa. Marami mang sinasabi yung tao sa'yo, naglipunan sa'yo, ano mang kahihiyan yung ginawa natin. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ni Jesus. Ganun kasagana, kalawak, kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Salamat sa pag-ibig mo kay ganda, Panginoon. Yes, God. Hallelujah.
Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan. Salamat sa ginagawa mong pagbabago. Salamat, Lord, dahil niligtas mo kami. Ngayon, kung tapos ka naman mag-pray, magpasalamat ka sa Panginoon. Pray mo tayo kay Lord. Salamat, Lord, sa biyaya mo, sa grace mo. Salamat, Panginoon. Dahil binago mo ako. Hindi ako dapat. Pero nandito ko, Panginoon. Pinatawag mo. Nandito ko, pero nandito ko, Lord. Pero yung pag-ibig mo, pinaparamdam mo sa akin. Pinaparanas mo. Sa biyaya ng pag-ibig mo, kay ganda. Ako'y sa'yo. Yes, Lord. Sa Panginoon tayo. Laban mo, ikaw lamang. Ang kailangan ko, mabuhay. Salamat, Lord, sa biyaya mo. Sa grace mo, Panginoon. Salamat, God. Hallelujah. Still, tinatawag ka ng Panginoon. Pinili ka pa rin ng Diyos. Sa biyaya ng pag-ibig mo, kay ganda. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang. Ang kailangan ko, nabubuhay. Sa biyaya ng pag-ibig mo, kay ganda. Pag-ibig mo kay ganda. Sa iyong krus, ibinuhos, O Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Inalay Yes, mo. God. Hallelujah. Pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig mo kay ganda. Hallelujah. Kaya para ng Panginoon, bigyan natin ng malakas na palakpakan Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Lord, salamat sa pagpili mo sa amin. Kahit na marami kami mga pag-angasala, pagkukulang, pero ngayong oras ito, Lord, naramdaman namin yung forgiveness. Naramdaman namin, Panginoon, na pinupuno mo ulit yung puso namin, Panginoon. Hinahanap mo kami, Panginoon. Kami mga tupa mo na nawala. Nagkanya-kanya ng lakad na ligaw. Pero nandito kami, Panginoon. Tinawag at hinanap mo kami. Kaya salamat sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, Panginoon. At hayaan niyo po, Lord, na kami naman yung magparamdam ng pag-ibig sa iyo. Kami naman, Panginoon, yung mag-express kung gaano ka namin kamahal. Katulungan niyo po kami, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord, na ang mga salita mo na napakinggan po namin ay lumago sa aming mga puso, sa aming mga buhay. At maipahayag din namin ang pag-ibig mo sa mga tao pa na hindi pa nakakilala sa iyo, sa mga tao na kailangan ng pag-ibig sa kanilang buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Sa pag-uwi po namin, ingatan niyo po kami. Uwi po kayo masaya. Panginoon, puno-puno ng nasatisfy po kami, Panginoon, sa iyong puso po namin. Uwi po kami, Panginoon, na masaya pa at Father God. At yung mga pamilya po namin ay dadatan po namin maayos, Father God. Salamat, Lord God, at sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng honor, Lord God. To you be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.